Yo guys, what's up? Jaden Yael here and welcome to another vlog. Yes guys, so for this vlog guys, I will make a reaction about this new, I'm not sure if this is a teleserye or a series ng ABS-CBN, pero kasi the other day, or I think yesterday, trending yung Mayward. So when I checked it on Twitter, I learned na meron pala silang bagong palabas. So yun yung papanoorin ko ngayon. Hala, maingay ba? Medyo meron kasi mga maingay sa labas. Sige, panonoorin ko, uusog na lang ako dito, puro ko yeah. Usog tayo dyan para yan, dyan ko ilalabas. Okay? Sige. Ready? Wait, medyo usog ko lang ha. Para may space yung trailer. Yan. Okay, dyan ko ilalagay. 1, 2, 3, ready, go! Himig na bayan, mumulabugin ng isang sumpa. Ano nangyari sa mga alaga natin? Ano ba ang bagong salta sa baryo nating ito? Babae mo kang panigil! Siya ay isang aswang! Patay si Oryang! Hinamit mo ang itsura ko para makaniwala ang taong bayan na aswang ako. Sinusumpa ko! Lahat ng kasamaang itinanim mo, babalik sa'yo! Isang sumpang magmumunga ng kambal ng dilim. Buntis ako. Something that we thought would never happen. Aray! Bilis na lalabas na! Ma'am, lalaki po! Lalabas na yung isa! Isisilang ang kambal na may magkasanggang kapalaran. Bata? Si Iking, panlaban ng bangis ng puso. Bulag po ang mata ko, pero nakakakita po yung tenga ko. Parang paniki. Alas 6 na pala. Oh, Ang gwapo talaga ng anak ko! lalo na po sa gabi. At si Mateo, taglayang tapang ng dugo. Akin yan! Hayaan mo na lang ba yung mga batang yung isang ka? Ay, saray ko! Good! Anak, galingan mo sa school! Maging magkaiba, pero pagtatagpuin ng tadhana. Wow, boys! Nandito na tayo sa dream school natin. Ano yan? Bulag ba kayo? Huwag kayong harang-harang sa daan ko. Makikilala din nila kung sinong binabangga nila. Inihahandog ng ABS-CBN ang isang Dreamscape production. Ang pinakabagong banda seryeng pinagsama-sama ang isang all-star cast. Iking Panigil. Pinagbibidahan ni na Gray Fernandez at Edward Barber. Paano kung ang iyong mortal na kanibal ang siya mo palang kakambal? Dapat mawala ka na sa landas namin! Bumalik ka na sa iyong pinanggalingan! Handa ka na ba sa Hiwaga ng Kambal? Ngayong April 21 na, Sunday, 6:45 p.m. Hiwaga ng Kampat. Tapos Sunday siya guys, 6:45 p.m. So I'm not sure kung, hindi naman siya Once Upon a Time, no? Once Upon a Time Presents, parang gano'n. So Hiwaga ng Kambat, so ang bida dito si Mayward, di ba? Pero yung kambal talaga yung bida, which is si Edward at saka si Gray Fernandez. Sobrang init guys. Sobrang init. Anyway, so ang hiwaga ng ano yun? Ang hiwaga ng kambat. Parang ganon. Di ba? So ewan ko kung ako lang, pero nung pinapanood ko siya, yung trailer niya, ang naalala ko sa kanya, hindi ko alam kung napanood nyo dati guys, yung Kambal sa Uma. Naalala niyo yun? Yung panghapon din yun eh. Hindi ko na subaybayan yun eh. Pero di ba sabi nila ang ganda din daw talaga nun. Hiwaga ng Kambat. Hindi pala alamat. Hiwaga ng Kambat. So every Sunday siya, 6:45 p.m. Yun nga, naalala ko dito yung... Wait lang, ang init talaga. Naalala ko dito yung Kambal sa Uma. Kasi parang medyo ganun din yung itsura nila eh. Although yung itong ang hiwaga ng Kambat, paniki sila, di ba? Parang ganun yung background kasi dun pa lang sa una, 'di ba si Iking. Tapos yun yung pangalan ni ni Edward. Tapos yung si naman si Mateo naman si Gray Fernandez. Iking si Edward. So
paniki sila dyan eh. Pero dun sa Kambal sa Uma, I think medyo daga sila, di ba? At saka yung babae. So yeah, this is a fantaserye. It's just good na ang ABS-CBN sumusugal ulit sila sa mga fantaserye. Wait lang guys, baka na ano kayo sa pawis ko, kaya punasan ko lang. Sobrang init kasi, syempre pinatay ko na naman yung fan para hindi maano sa camera. So, ayan, nakikita pa ba? Malapit na din kasi magdilim. So, anyway, yun nga, it's just good to see ABS-CBN na meron sila ulit mga fantaserye na ganito. So, in terms of plot, hindi siya ganun kabago, to be honest. Kasi, di ba, ilan na ba yung mga plot or mga kwento na napanood natin na kambal, and then maghihiwalay sila, and then yung isa sa kanila hindi normal, yung gano'n, di ba? Yun nga, kagaya sa Kambal sa Uma. Tapos marami na din in the past, but bakit ito interesting? Kasi this time lalaki yung mga bida, di ba? So of course, as we all know, palagi naman na babae yung mga bida, kambal na babae na may kakaibang itsura yung isa, ganun ang typical. But this time, dalawang lalaki. So yung pressure na kay Grace saka na kay Edward, to be honest. Although, buti na lang, nandun si Maymay. Si Maymay kababata siya ni Edward eh. Tapos eventually magiging kaibigan, magiging kaklase. Tapos parang ang collab team ni Gray Fernandez doon, yung Chantel. Although wala pa siyang walang masyadong lines or hindi siya masyadong pinakita. Pero towards the end, di ba, after ni Maymay siya yung pinakita. So I assume siya yung pinaka-collab team ni Gray Fernandez dito. So, ang pressure nandun talaga sa dalawang lalaki. Well, si Edward naman, kasi napanood ko yung movie nila ni Maymay. Ano ba yung movie na yun? Yung kasama si Kisses, tsaka yung si Marco. Napapanood ko siya from time to time sa Cinema One. Madalas siyang ipalabas sa Cinema One. Hindi talaga pa, medyo awkward pa talaga yung arte nila. Of course, we cannot blame them kasi bago naman sila, di ba? Pero yung last time ko nga napanood si Maymay, sa maalala mo kaya, grabe, nag-tweet nga ako dun eh. Sabi ko, ang laki ng in-improve talaga ni Maymay in terms of sa acting. Kasi talagang medyo awkward eh. Ako pag pinapanood ko si Maymay, parang awkward talaga yung acting niya, even yung mga pagbitaw niya ng lines. Pero nung last time ko siya na napanood sa MMK, yung parang beauty queen siya na ano bang, basta alam niyo yun, beauty queen siya na, feeling ko alam niyo naman yun. Yun yung recent siya na MMK. Edward wasn't there, pero si Maymay andon siya. Siya yung pinakabida, si Maymay doon. Yun, ang laki ng in-improve ni Maymay. Parang nagulat ako, in just a short span of time, gano'n nakalaki yung in-improve niya. So how much more, di ba, kung talagang mas mabigyan pa sila ng mga opportunities, mas mabigyan pa sila ng mga pagkakataon na talagang magbida sila. So that's one thing I noticed about Maymay. On the other hand, kay Edward, wala pa kasi akong reason na napanood ni Edward. Pero ito, tinitingnan ko yung mga galaw niya, yung salita niya sa teaser na to. Or I think this is not a teaser, this is a trailer already. Tinitingnan ko, hindi na din ganun ka-awkward si Edward magbitaw ng linya. At the same time, hindi na din ganun, kasi diba dati hindi din siya talaga masyadong magaling sa Tagalog. So ngayon, medyo napansin ko okay na din siya sa Tagalog niya. So, wow, this is really going to be exciting. Not only because of the plot, very interesting kasi dalawang lalaki, yung bida, kambal sila. Nasa kanila yung pressure kasi sa kanila talaga iikot yung kwento. So, kailangan talaga maging magaling si Edward tsaka si Gray. But this is exciting kasi syempre yung Mayward, mabibigyan talaga sila ng chance, ng opportunity. So, pansin ko naman sa ABS talagang ginu-groom or talagang, yun nga, nagbibigay sila ng mga opportunities for Mayward. Kasi yung potential din, diba? Kasi si Kim Emerald, dyan din naman, diba, nag-start sila. And nasa labas din ngayon ang Kim Emerald. So, ganon, very exciting lang dahil Mayward to. Feeling ko there's so much potential sa love team na to. At maganda din nga yung kwento. Si Gray Fernandez, marami-rami na din siyang napanood ko. May appeal din kasi itong batang to, si Gray Fernandez. Sa tingin ko kaya din talaga hindi siya binibitawan ng ABS. Napansin ko talagang binibigyan siya ng mga pagkakataon o yung mga ganito nga na mga opportunities. Kasi meron talaga siyang appeal na sa tingin ko yun yung nakikita ng ABS. And sa mga last ko na napanood, kasi may dugo naman tong artista, di ba? Tatay niya si Marc Anthony Fernandez. So, andun na sa kanya yon yung pag-arte.
Tas bagay sa kanya yung role kasi parang siya yung masama dun sa kambal, di ba? Sa kanilang dalawang kambal. So parang siya din yung magiging kontrabida, parang ganon. So yeah, ano siya, exciting kasi parang bumabalik na yung mga fantaserye. Hindi lang to, parang i-cater din to yung mga youth, mga millennials, no? Mga Gen Z. Kasi yun, ang mga fans naman ng Mayward talagang sa ganon. So, sana mapanindigan. Yun, although medyo yung part na kambal, maghihiwalay, medyo cliche siya sa akin. Pero the fact na dalawang lalaki yung kambal, parang binigyan nila ng kumbaga bagong flavor, binigyan nila ng kakaibang twist to. So, tingnan natin kung anong kalalabasan. Kaabang-abang siya. Ako, para sa akin, kaabang-abang siya. Exciting kung paano itatawid or paano talagang mapaninindigan ni Edward tsaka ni Clay yung kanilang mga role dito. So, yun, that's all for my reaction about this new new series from ABS-CBN. Again, I am G. Daniel. In my YouTube channel, I am doing reviews, reactions, and also vlog. I will appreciate if you will subscribe to my channel. I'll see you again next time, okay? Bye for now!